Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mundo, ang tawag natin ay Happy New Year. Ngunit alam naman natin sa calendar year, ang ating New Year ay yung pagkatapos ng Christ the King feast. Normally, we are still in the season of Christmas. Kaya masasabi ko pa rin, Merry Christmas, no, sa bawat isa sa atin. Dahil nung Sunday, halos hindi kami maka-attend because of our situation. Kaya ako po ay babati na lang sa inyo ng Merry Christmas. Naalala ko po yung isang gawain namin sa STM, no? Since our topic is about Jesus is the bread of life. Sa STM, may tinatawag po kaming alay tinapay. No? At sa alay tinapay nito, alas 5 ka ng madaling araw, umaalis na po kami para ibigay yung aming mga pagkain na iaabot namin sa mga pamilyang nasa lansangan. Meron kasi kong isang kwento na may isang experience ako na may nabigyan kami na isang tao. No? Habang yung sasakyan ko ay umaabante, siyempre minsan nakikita namin yung tao, dito, bandang Pasay ito, naglalakad siya at alam mo namang nangangailangan talaga ng pagkain. Nung tinawag namin siya, tinawag siya ni Deacon Lito. Sabi niya, Brad, pagkain para sa iyo, mahal ka ni Kristo. Pag-abot nung pagkain na yon, itong tao nito na nakatanggap, hindi pa niya natatanggap yung pagkain, pero makikita mo na sa kanyang mukha yung kasiyahan na may matatanggap siyang makakain. At nung matanggap niya to, dahil meron siyang bit-bit, I think kalakal yon, binaba niya yung kalakal. At agad-agad niya, nang makita niyang pagkain yon, bigla siyang naupo sa kahabaan ng lansangan na yon. No? Doon ko nakita, sabi ko, yung tao gutom. Yung pagkain po na kinakain natin araw-araw ay nakakagutom po yan. Ngunit the gospel said that Jesus is the bread of life at ang pagkain nito ay pagkaing nagbibigay ng eternal life. When Jesus said that, He promised that whoever comes to Him will no longer be hunger. Kaya naman, sa pangako niya na ito, ay certainly, no, na talaga niyang gaganapin, no, yung walang gutom na sinasabi niya. Pero tao tayo siyempre magugutom ka pa rin. What Jesus implies is that not only the food that we eat, no? I remember in the Matthew 4, verse 4, it said that the word of God, that man shall not live by bread alone, but for every words that comes out from the Father. Jesus, the bread, is also the word. Remember in John, 1 John said that the Word become flesh. No? We know that the Word is Jesus Himself. Kaya hindi lamang po ito tinutukoy dito, yung sinasabi ni Kristo na hindi ka na magugutom kapag kinain mo yung tinapay na sinasabi niya. Sino ba yung tinapay? Si Kristo. That is why, when we read the gospel or we read the Word of God, nagkakaroon tayo ng buhay na sagana. Nagkakaroon tayo ng pananaw na ang salita ng Diyos ay talagang mapanghahawakan natin kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay. And Jesus also said that whoever believes in Him shall not be thirst. Nauuhaw din tayong tao paano yun? Diba? So makikita natin, Christ is telling us His divine divinity that if you believe in Him, you will not be hunger and you will not be thirst. God is certain that He is the Word of God sent by God. Eternal life is heaven through the way that Jesus Christ said. No? Sabi niya, pagka ikaw ay naniwala sa Kanya, you will have eternal life. That eternal life, maybe hindi pa natin mararamdaman ngayon yan. Maaaring sa heaven natin na lang yan mararanasan because of what Jesus promised us. But the fact is that anuman ang ating
ang ating kinalalagyan, Jesus promised that if you believe in Him, you will eternal life with Him. Ang Diyos ay sapat na sa ating buhay. No? Hindi naman yung yaman ng siyang nagbibigay sa atin ng kasiyahan eh. Tayong mga Kristiyano, mas nanaisin pa natin na nasa atin si Kristo kaysa ibigay natin yung buhay natin sa mundo. Amen? Sapagkat, especially ngayong New Year, no? Alam naman natin, ang tao, susulat na yan ng mga resolution niya. Number 1, hindi na ako iinom ng alak. Number 2, hindi na ako magsusugal. 3, and so on, no? Hindi na magiging mabait na ako. No? Ito yung ginagawa natin normally pag bagong taon eh. Sinusulat natin yung mga bagay na nais natin gawin sa pagbubukas ng bagong taon. Ngunit kadalasan, hindi ito nangyayari. Pumapalya pa rin tayo. No? That is why Jesus said, I am the bread of life. You will not be hungry if you come to me. The bread of life is what we eat every Sunday. Now this morning, we will eat that bread. We need to accept the communion with faith. Because communion is for our salvation. That is why God wants us to partake of His bread and drink His blood. God's promise of so many promises in us. Isa na yung mga pangako niya na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. That is why this coming year, 2025, I'm optimistic that every one of us, will grow together, especially itong church natin. I see some development. I see that some faith is rising up. That is why we have to continue to partake of His bread and drink His cup. Because nandun lamang po yung ating kaligtasan na masusumpangan natin sa ating Panginoon.